Hello, muli nandito tayo. Ilang weeks na yung nakalipas, ngunit trending pa rin yung issues o news tungkol kay Pastor Kibuloy. Siyempre talagang grabe yung intensity ng kanyang ginawa, no? Grabe yung level ng mga nangyari sa paghuli sa kanya. Siyempre talagang hindi maalis ka agad dyan sa social at saka mainstream media. Ngayon, ang isang issue na nabanggit ay ito. Na panood ko yung vlog o balita kahapon. Okay. So, ang abogado ni Pastor Kibuloy ay nagre-request o maraming request sa government at marami ding complaint. So, una, sinabi niya na mainit daw. Kaya siguro gusto niyang sabihin ilagyan ng air condition yung lugar ni Kibuloy. Okay. So kahit siguro sila ang gagastos, bilyonaryo yung tao, pwede yun. Okay. Pero sa palagay ko, talagang dapat hindi sila pagbigyan. Why? Si Kibuloy ay tinatawag natin na people deprived of liberty dahil sa kanyang kasalanan. So, nawala yung kanyang kalayaan. Pagkatapos, mali na imagine ang government ay bibigyan siya ng ganyang pribiliyo, So, never. Sana wag siyang bigyan ng kahit na electric fan, bigyan lang siya ng paypay. Kasi napapanood ko yung sitwasyon ng mga ordinaryong bilanggo. Grabe ang kanilang situation, napakainit, maliit yung lugar, halos wala silang mahigaan, yung mga toilet, grabe. So, dapat ganon sana ang nararapat sa kanya. Although, siyempre, for practical reason, hindi naman siya pwedeng ilagay sa maraming mga bilanggo dahil siyempre magkaroon ng rest na siya ay makatakas. Remember, ang taong ito ay bilyonaryo. Maraming connection ito, Okay. So, wag, never. Dapat niyang tandaan na ang Pilipinas ay isang tropical country. Gusto niyang malamig. So, punta siya ng Amerika kasi yun, mga countries malamig dyan, So, yan, Pagkatapos, pa yung request ng kanyang attorney Torion. Gusto raw magkaroon ng cellphone dahil na-stress siya. Siyempre, ganun talaga. Ikaw nga ay bilanggo. Dapat yung liberty mo ay nawala because of your offense. Okay, siyempre talagang hindi ka na ordinary na tao, ikaw ay bilanggo. Kaya dapat wag siyang bigyan ng cellphone or whatever things na Okay? Siyempre pag bigyan siya ng cellphone, enjoy yan. Hindi niya maisip yung yung I forgot the term, Kung enjoy siya dyan sa loob ng piitan. So,
hindi niya parang mabayaran yung mga krimen na nagawa niya. Ayan. Kaya no cellphone, no whatever gadgets na kuan. So ang mayroon lang dyan yung mga talagang mayroon din doon sa mga ibang piitan. Pagkatapos ano pa yung request nila? Hospital or house arrest. Ay, dapat hindi pwede. Kasi, halimbawa, hospital arrest, hindi naman yan na bilangguan. Ang hospital ay para sa mga taong may sakit. Okay? So, hindi pwede dahil mas delikado makatakas sa dyan, ano? Ang daling gagawa ng paraan para makatakas ang isang bilanggo sa mga ganyang lugar. At house arrest, ganun din. Okay, so mag-enjoy siya. Mayroon pa siya gwardiya, babayaran ng gobyerno. So, never na kung sana ang government. Dapat si Kibuloy, dahil sa mga offenses na nagawa niya sa mga victims, he has to suffer. Just like any ordinary prisoner. Dapat pagbayaran niya yung kanyang kasalanan. Okay? Then another yung request pa. Gusto niya yung kanyang piitan sa Davao City. Siyempre yung mga tao dyan, kaalyado niya, marami siyang tao dyan. Then the same thing. Kaya wag na wag dalhin yan sa Davao. Kasi sa dami ng kanyang pira, sa dami ng mga tao na bagamat na nabudol niya. So mayroon pa ring sigurong gagawa ng paraan siya ay itakas. Pagkatapos with this money, talagang sigurado gagamitin niya yung kanyang pira para siya ay makatakas. Okay? Kaya ako bilang ordinaryong Pilipino, wag na wag pagbigyan ang request ng ganyang mga prisoner. Tandaan na lang natin, tayong mga Pilipino, grabe yung sakripisyo ng mga kapulisan ng gobyerno. Siyempre, gumastos dyan, Grabe yung sakripisyo ng Pilipinas dahil sa kanya para siya ay mahuli. Kaya yon dapat siya pag-usahan niya yung mga kasalanan na ginawa niya. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.